Nasubukan mo na bang maliitin ang isang tao dahil sa itsura niya? Sa isang ospital kung saan dapat pantay-pantay ang lahat, may isang matandang lalaking halos hindi pinansin, pinaghintay, minadali, at binaliwala ang kanyang sakit. Pero paano kung ang lalaking yon ay hindi ordinaryo? At paano kung ang araw na yon ang magiging simula ng pagbagsak ng isang sistema at pag-usbong ng isang pag-asang magbabago sa buhay ng libu-libong tao? Ito ang kwento ng isang taong hindi pinansin, pero siya palang magtuturo kung paano maging tunay na makatao. Ano? Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Maagang-maaga pa nga lang ay lumabas na mula sa malaking bahay ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng kupas na polo, lumang pantalon at tsinelas na halatang ilang beses nang natahi. Don Emilio, sigurado po ba kayong hindi nyo kailangan ng kasama? Baka mapano po kayo sa daan. Alalang sabi ni John sa kanya, sekretaryo niya. John, magiging okay lang ako. Alam kong nag-aalala ka. Pero pangakong mag-iingat naman ako. Hindi mo rin ako masasamahan dahil ikaw ang susulpot sa meeting ko mamaya. Sagot ng matandang lalaki. Napahinga ito ng malalim. Sige po, basta po tumawag kayo kapag may nangyaring hindi maganda. Makakaasa ka. Sige na, aalis na ako. Tuluyan ngang umalis si Emilio ng kanyang bahay at dumiretso sa sakayan ng tricycle. Doon siya sumakay at nagpahatid sa pinakamalapit na hospital. Nang makarating siya sa pampublikong hospital, kumuha siya ng pambayad sa lumang bag na kanyang dala bago pa ika-ikang naglakad papasok sa loob. Pawisan ang noo ni Emilio dahil sa init ng panahon. Napapahawak din siya sa kanyang dibdib na tila may iniindang sakit. Makikita ngayon sa kanyang muka ang pagod at panghihina. Sa loob ng ospital ay abala ang mga tao. May mga pasyenteng nakapila. May mga kamag-anak na nag-aasikaso ng papeles. At may mga nurse na naglalakad ng mabilis sa pasilyo. Lumapit ang matandang lalaki sa receiving area at kinausap ang lalaking nurse na nandoon. Nurse, pahingi naman po ng tulong. Mahina niyang sabi. Nilungon naman siya ng saglit ng nurse. Ganoon din ang kasama nitong babae na mukhang masungit. Ano pong problema niyo? Tanong ng lalaking nurse. Masakit po ang dibdib ko. Nahihilo rin po ako. Nahihirapang sagot niya. Tinignan siya mula ulo hanggang paa ng babaeng nurse. Halata sa mukha nito ang pandidiri sa matandang lalaki. Umupo muna kayo roon. Hintayin ninyo matawag ang pangalan ninyo. Medyo masungit na saad ng babaeng nurse. Tumango ang matandang lalaki. Mabagal siyang naglakad papunta sa isang bakanting upuan. Tahimik nga siyang naupo doon at tahimik na naghintay. Habang tinitignan ng mga tao sa kanyang paligid. Lumipas nga ang isang oras, hindi pa rin tinatawag ang kanyang pangalan. Magtatanong na sana siya, pero natigilan siya nang may pasyenteng dumating. Mahahalata rito ang karamyaan dahil sa suot nito. At bahagyang nangunot ang noo ni Emilio. Dahil mas nauna pa itong asikasuhin ng mga nurse. Hindi siya kumibo at tahimik lamang na nagmasid. Hanggang sa may isang babae na naman ang dumating, na kaagad inasikaso ng mga ito. Sunod-sunod pang dumating ang mga pasyenteng halatang may kaya sa buhay, na agad inasikaso ng mga nurse at doktor. Samantalang siya na isang oras na naghihintay, hindi man lang siya pinansin. Ganoon pa man, hindi siya nagalit o nagprotesta at nagpatuloy lamang sa pagmamasid. Hanggang sa hindi na nga niya napigilan at muling tumayo. Pasensya na po. Matagal na po ako naghihintay dito. Hindi pa ba ako tatawagin? Mahinahong tanong niya. Napabuntong hininga ang nurse na babae. Hay,
Hintayin nyo na lang po. Marami pong pasyente. Sagot nito. Pero masakit pa rin po ang dibdib ko. Daing niya. Opo, tatawagin po namin kayo. Ang lalaking nurse naman ang nagsalita. Halatang nauubusan na ito ng pasensya sa kanya. Tumango lamang si Emilio at tahimik na bumalik sa kanyang kinauupuan. Tahimik ulit siyang naghintay at nagmasid sa paligid. Lumipas na naman ang ilang minuto. Mas dumami pa ang mga pasyente. May mga nurse na nagkukwentuhan sa gilid. May mga doktor na naglalakad habang nakatingin sa kanilang cellphone. May ilan namang seryosong nagtatrabaho. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang kakulangan ng malasakit ng maraming pasyente. Muling tumayo ang matanda. Sa pagkakataong ito, medyo malakas na ang kanyang boses. Pasensya na po, pero pakiramdam ko po ay lumalala na ang pakiramdam ko. Malakas niyang sambit. Napatingin ang ilang tao sa kanila at nagsimula ngang magbulungan. Napairap nga ang babaeng nurse na kanina pa naiinis sa matandang lalaki. Sige po, sandali. Tinawag nito ang isang doktor. Lumapit ang doktor na tila naiistorbo. Ano pong problema? Tanong ng lalaking doktor. Masakit po ang dibdib ko at nahihilo. Sagot niya. Napahinga ng malalim ang doktor at binalingan ng babaeng nurse. Sukatan nga ng BP yan. Utos nito. Tumalima naman ang nurse na halatang tamad na tamad asikasuhin ng matandang lalaki. Kumuha ito ng pang-BP at sinimulang kuhanan ng matandang lalaki. Mukhang okay naman po siya. Wala namang problema. Sabi ng nurse. Dok, hindi po ba kailangang masuri ng mabuti? Tanong ni Emilio. Nagtataka kasi siya dahil parang wala lang ang ginawang pagsuri ng mga ito sa kanya. Samantalang, yung mga kasabayan niya na maayos ang pananamit, sobra-sobra ang pag-aasikaso ng mga ito. Mukhang wala namang seryosong problema sa'yo, tatay. Uminom ka lang ho ng maraming tubig at magpahinga. Sagot ng doktor na lalaki. Sigurado po ba kayo? Paninigurado niya. Opo. Hindi niyo rin po ako kukuhanan ng test. Baka po magkamali kayo ng findings sa akin. Tatay, ako ho ang doktor rito. Kaya alam ko ho ang ginagawa ko. Umuwi na lang ho kayo at marami pa kaming pasyente. Nauubusang pasensyang saad ng doktor bago siya talikuran. Napahinga na lang ng malalim ang matandang lalaki. Sa loob-loob niya ay may mabigat siyang nararamdaman. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi ito ang unang ospital na kanyang sinubukan. Sa loob ng maraming taon ay lihim siyang bumibisita sa iba't ibang pampubliko at pribadong institusyon. Madalas siyang magkunwaring ordinaryong tao dahil sa ginagawa niya yon upang malaman kung paano talaga tinatrato ang mga taong walang pera at walang impluensya. At sa araw na yon, isa na namang malungkot na katotohanan ng kanyang nakita. Muli siyang nabigo na makahanap ng hospital na pantay ang pagtrato sa mga tao. May pera man o wala. Pwede na po kayong umuwi. Saad ng lalaking nurse sa kanya at iniwanan lang siya basta. Wala man lang maayos na findings ang sinabi sa kanya at wala talagang seryosong pagsusuri. Parang tinignan lang siya saglit para masabing ginawa ng mga ito ang kanilang trabaho. Habang naglalakad palabas ng ospital, ay nilingon niya ang gusali. Maraming mahihirap na tao ang naroon. Kaya napaisip siya kung gaano din ba ang nararanasan ng mga ito. Napaisip siya bigla kung nakakatanggap nga ba ng tamang pagtrato ang mga ito. Napahinga siya ng malalim at doon nakaisip ng isang desisyon. Desisyon na sa tingin niya ay maraming mga tao ang masisiyahan at maraming mga tao ang matutulungan. Iyon nga ang huling pagpapanggap na gagawin ni Don Emilio. Dahil sapat na ang mga naranasan niya para mabuo ang kanyang desisyon na gawin ang isang bagay na makakatulong sa marami. Agad ngang nagpatawag ng importanteng meeting ang matanda sa kanyang opisina. Nagulat pa nga ang mga abogado
consultant at board members niya dahil hindi naman basta-basta nagpapatawag ang matandang lalaki ng meeting, lalo kung hindi importante. May problema po ba sa negosyo? Tanong ni Mr. Lim. Umiling si Don Emilio. Hindi, wala namang problema ang negosyo ko. Ngayon po ba pag-uusapan ng tungkol sa bagong proyekto natin? Tanong naman ni Attorney Chua. Hindi negosyo ang pag-uusapan natin. Nagkatinginan ng lahat. Tungkol ito sa mga ospital. Hindi naman nakapagsalita ang lahat. Naguguluhan pa sila dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Lalo pa at walang koneksyon ng hospital sa kanilang negosyo. Alam kong alam ng karamihan sa inyo na mahilig akong manubok ng mga tao para makita kung mabuti ba talaga ang kanilang hangarin. Napahinga siya ng malalim. Nitong mga nakaraang araw, sinubukan ko ang mga pribado at pampublikong hospital kung paano nila itrato ang mga pasyenteng walang kakayahan sa buhay. At lubos akong nalungkot dahil hindi ko inaasahan na ganoon pala ang sinasapit ng karamihan. Matinding kapabayaan ang binibigay nila sa mga taong walang kaya at walang kapit. Hindi naaasikaso ang mga kagaya nila. Kaya nakakalungkot na isiping parang baliwala lang ang sinumpaan nilang tungkulin. Nabigla naman ang lahat sa kanyang isiniwalat. Kaya naman hindi naiwasan ng mga ito na magbulungan. Dahil dito, gusto ko sanang magtulong-tulong lahat tayo para magtayo ng isang ospital. Seryosong saad ni Don Emilio. Isang ospital po? Paninigurado ni Mrs. Ramirez. Oo, isang ospital. Gusto kong magkaroon ng ospital kung saan hindi huhusgahan ng pasyente base sa suot niya o katayuan niya sa buhay. Wala akong pakialam sa magiging budget natin. Basta gusto ko lang na mabuo ang ospital na nais ko. Maraming tao nagiging kawawa ngayon dahil na rin sa kapwa nila. Seryosong sagot niya. Napatango naman ang lahat dahil sang-ayon din sila sa sinabi ni Don Emilio. At gusto ko na ipatatayo kong hospital. Puro may malasakit ang makukuha kong mga doktor at mga nurse. Ayokong kuhanin ang mga nasa sinubukan kong hospital dahil alam ko na agad ang likaw ng bituka nila. Wala akong pakialam kahit pa mataas ang pinag-aralan nila o magaling sila. Pero kung wala naman silang malasakit, baliwala lahat ng iyon. Seryoso niya pang saad. Alam kong lahat ng tao ay maaaring magkamali. Ngunit ang kawalan ng malasakit ay hindi simpleng pagkakamali. Buhay ng tao ang nakasalalay sa kanila. Pero basta na lang nilang pinababayaan. Kaya hindi ako papayag na madungisan ng hospital na aking ipagagawa. Lahat naman ay tumango lamang. Walang ibang tumutol sa gusto ni Don Emilio. Dahil lahat sila ay alam kung gaano ito kabuting tao at kung gaano kaayaw ng matandang lalaki ang mga taong walang malasakit sa kapwa. Nagsimula nga ang proyektong gusto ni Don Emilio. Masayang masaya siya dahil mabilis ang proseso nun at marami kaagad ang mga taong naghihintay na matapos yun. Sigurado po akong marami kang matutulungan, Don Emilio. Nakangiting sabi ni John. Yun talaga ang nais ko dyan. Alam mo naman ang kwento ng buhay ko. Lumaki rin akong pinagkakaitan at palaging sinasamantala ng mga taong walang puso. Kaya tutuparin ko ang kagustuhan kong makatulong. Sigurado rin ako na ito ang gusto ng yumao kong asawa. Nakangiting tugon niya. Hindi na bata si Emilio nang makapangasawa siya. Kaya hindi na rin siya nagkaroon ng anak. Dahil doon, parang si Jan na ang kanyang naging anak-anakan. Ngayon pa lang po, binabati na kita kaagad sa tagumpay mo. Dahil din po sa inyo, mas nai-inspired akong gumawa ng mabuti sa kapwa ko. Masayang sabi ni John. Ipagpatuloy mo lang yung paggawa ng mabuti, iho. Dahil doble ang magiging balik niyan sa'yo. Thank you po, Don Emilio. Hindi pa man din nga natatapos ang ospital na pinapagawa niya, marami na agad na aplikante ang nagpasa ng resume sa kanya. Halos karamihan nga doon ay mula sa mga ospital na sinubukan niya noon. Anong akala nila? Tatanggapin ko sila pagkatapos ng mga naranasan ko. Napahinga siya ng malalim bago mapailing. Gusto ko muna ng patunay na talagang nagbago na sila. Sa ngayon, hindi ko sila kailangan sa ospital ko.
Hindi ko kailangan ng mga kagaya nila. Sa daan-daan ngang nagpasa ng resume, halos nasa 20 lamang ang kanyang tinanggap. Nararamdaman niya kasing mabubuting mga tao iyon, pero ganoon pa man, susubukan niya pa rin ang mga ito para mas makasigurado siya. Napakadami niyo naman po kaagad na aplikante. Natatawang sabi ni Jan. Oo nga, pero kailangan pa rin natin silang dumaan sa pagsubok ko. Alam mo naman, gusto ko yung mga taong may malasakit talaga sa kapwa. Lalo pa, at ang ospital na pinagagawa ko ay para talaga sa mga taong walang kakayahan na magbayad. Tugon ng matandang lalaki. May tiwala na po ako kaagad sa mga napili nyo. Alam ko po na nararamdaman nyo talaga kung sino ang mga mabubuting tao. Excited na nga akong matapos ang ospital ko. Para naman makatulong na ako kaagad. Kahit alam kong dagdag yun sa trabaho ko, ayos lang sa akin. Basta makatulong lang ako sa kapwa ko. Huwag ka mag-alala, Don Emilio. Nandito lang po ako palagi sa tabi nyo. Palagi ko po kayong tutulungan at palagi po akong nakahalili sa inyo. Maraming salamat Jan. Sadyang napakalaking tulong mo sa akin. Ngumiti lamang si Jan sa matandang lalaki. Lumipas nga ang 2 taon, natapos itayo sa isang malawak na lupain ang isang bago at malaking hospital. Pinalawak talaga iyon ni Don Emilio para mas maraming tao ang matulungan. Sinigurado rin niyang may mga kumpleto iyong mga gamit at may mga makabagong laboratory. Ang ilan sa mga espesyalista nga niya ay galing pa sa iba't ibang bansa para masiguradong ligtas talaga ang lahat ng pasyente. Ngunit hindi bumase si Don Emilio sa kagalingan ng mga ito. Bumase nga siya sa malasakit ng mga ito. Kaya pagkabukas pa lamang ng ospital, kaagad na niyang sinubok ang kanyang mga empleyado. Kahit pa tinuruan na niyang makipagtao ang mga ito, gusto niya pa rin talagang masubukan kung paano makitao ang mga ito o kung tumatak ba sa mga ito ang kanyang mga tinuro. Pwede niyo ba akong tulungan? Nanghihinang sambit niya na makapasok siya sa loob. Nagpanggap naman siya bilang gusgusing taong grasa. Sinubukan niya talagang hindi siya makilala ng mga ito. Ano pong nangyari sa inyo? Tanong ng lalaking nurse na lumapit sa kanya para alalayan siya. Nahilo ako bigla at parang sumakit ang dibdib ko. Tugon nito. Lumapit naman sa kanila ang babaeng nurse na may dalang wheelchair. Pinaupo siya doon ng mga ito at kaagad pinapasok sa loob ng ospital. Wala akong pera pampagamot. Nangihinang saad niya. Huwag niyo pong intindihin yon. Kami pong bahala sa lahat. Sabi ng lalaking doktor at sinimulan siyang kuhanan ng BP. Doon nga napangiti si Don Emilio. Pakiramdam niya nga rin ay maiiyak siya dahil sa wakas ay may tao ring nagmalasakit sa kanya at tumulong. Iyon na para sa kanya ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat. At hindi nga siya nagsisi na tama ang mga taong pinapasok niya sa pangarap niyang ospital. Hindi nagtagal ay mas kumalat ang balita tungkol sa bagong ospital ni Don Emilio. Dahil doon, mas dinayo siya. Lalo na ng mga taong kapos talaga sa buhay. Masaya naman silang pinaunlakan ng matandang lalaki at buong pusong tinulungan. Sa ospital nga ng matandang lalaki, marami kaagad ang mahihirap na natulungan. Marami siyang buhay na nailigtas. At maraming mga naoperahan ang hindi iniinda ang binabayaran. Higit sa lahat nga, may mga pasyenteng hindi na kinakailangang mamili kung pagkain ba o gamot ang kanilang bibilhin. Unti-unting naging simbolo ng pag-asa ang ospital. At dahil dito, nagsimulang mawala ng pasyente ang ilang ospital sa lugar. Kabilang na ang pampublikong ospital na minsang hindi nagbigay ng tamang pagtrato kay Don Emilio. Dahil din doon, nagkaroon nga ng boses sa mga taong pinaliwala rin ng mga ospital na sinubok doon ng matandang lalaki. Nagkalakas ng loob ang mga ito na maglabas ng saloobin at magsabi ng totoo. Isang araw ay inimbitahan si Don Emilio upang tumanggap ng parangal. Punong-puno ng tao ang malaking auditorium. Naroon ang mga opisyal ng gobyerno, mga doktor, mga nurse, mga reporters, at maging ang ilan sa mga empleyado ng dati niyang pinuntahang ospital. Nang tawagin ang kanyang pangalan, ay tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Pag-akit niya sa entablado ay ngumiti siya. Karamihan sa inyo ay kilala ko bilang negosyante.
Ngunit may isang bagay na hindi ninyo alam. Isa akong lumaki sa hirap at nakaranas ng hindi magandang pagtrato galing sa mga tao. Dahil nga doon, naging ugali ko ng subukin ang isang tao para makita kung mabuti nga ba siya at may malasakit sa kapwa. At sobra nga akong nasaktan noong sinubok ko ang mga tao sa iilang pampubliko at pribadong ospital. Napagtanto ko na hindi sila pantay tumrato at hinahayaan lang ang mga taong walang kaya at walang koneksyon. Dahil doon, nagsimula akong magtayo ng ospital kung saan hindi na mahihirapan ang mga taong gipit sa buhay. At masaya ako dahil ang nakuha ko ring mga empleyado ay may mabubuting puso at may malasakit sa kapwa. Marami ang napayo ko. Kabilang na ang mga dating empleyado sa mga sinubok niyang ospital. Ang ospital ay hindi dapat lugar ng diskriminasyon. Hindi dapat sinusukat ang halaga ng tao sa laman ng kanyang pitaka. Ang mayaman at mahirap ay pareho lamang kapag may karamdaman. Kaya sana, tumrato tayo ng tama. At para sa mga taong sumampa ng tungkulin nila, tandaan niyo to. Maaaring makalimutan ng pasyente ang gamot na ibinigay mo. Ngunit hindi niya makakalimutan kung paano mo siya pakitunguhan. Napatayo ang lahat. Kasabay ng mahabang palakpakan na umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Lumipas pa ang mga taon. Mas lumawak ang ospital. Nagkaroon ng mga branch sa iba't ibang probinsya. Libu-libong pasyente ang natulungan bawat buwan. Dahil doon, maraming tao ang naging inspirasyon si Don Emilio. Kaya't naengganyo ang mga ito na magtayo ng healthcare center para makatulong sa lahat ng tao. Kasabay nga ng paglaki lalo ng ospital ni Don Emilio, ay siya namang pagpanaw nito. Iniwan niya lahat kay John. Dahil ito, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ako na pong bahala sa lahat, Don Emilio. Hindi ko sasayangin ang tiwala at mga pinaghirapan niyo. Patuloy ko pong ipapalaganap ang kabutihang loob niyo. At ako po ang magpapatuloy ng pagtulong niyo. Nakangiting bulong ni John, sabay haplos sa nakangiting litrato ng matandang lalaki. Marami nga ang nalungkot sa pagkawala niya, kaya marami ang nakiramay. Kahit mga nasa malayong lugar, ay talagang dumayo pa sa kanyang burol. Itinuring na bayani ng iba si Don Emilio dahil sa kabutihan ng puso nito. At kahit nga wala na ito, hinding-hindi naman nila makakalimutan ang aral na itinuro nito. At sa huling pagkakataon, muling napatunayan na ang pinakamahalagang pamana ng isang tao ay hindi pera, hindi negosyo, hindi ari-arian, kundi ang kabutihang naiwan niya sa puso ng kapwa. At hanggang sa mga sumunod na henerasyon, nanatiling buhay ang kanyang pangarap. Isang pangarap na nagsimula sa isang masakit na karanasan. Isang pangarap na naging pag-asa ng milyong-milyong tao. Dahil minsan, ang isang taong hindi pinansin ay siya palang taong magbabago ng buong sistema. Sa anumang propesyon, lalo na sa larangan ng kalusugan, ang kaalaman ay mahalaga, ngunit ang malasakit ay higit na mas mahalaga. Sapagkat ang isang mabuting puso ay kayang magpagaling ng sugat na hindi kayang abutin ng anumang gamot. At tandaan, ang paggalang at kabutihan na ibinibigay natin sa kapwa ay laging bumabalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mo kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong i-share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay at huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.